Matod pa niya talikdan nato ang tanang mga relihiyon, mga sekta, matod pa niya nga nagataghap-taghap lang, nagangkon-angkon lang matod pa niya. Sumala pa sa Mateo 24 versikulo 5 nga nagangkon nga sila mao ang Kristo pero dili di ay. So talikdan nato na. So iyang gipatama mga higala sa Seventh-day Adventist Church nga angkon-angkon lang. Ang Seventh-day Adventist Church mga pinangga kung higalag kigsunan wala mi nag-angkon-angkon. Ug unsay tama mo na tama, unsay tinuod mo na tinuod. Para sa nang miingon mo nga ang doktrina sa Seventh-day Adventist Church naa pa sa daang testamento o tama na dili mo ko na mingon din sila nga nganong kani Seventh-day Adventist ang iyang doktrina kinaraan naa sa daang testamento wala na sa bag-ong tugon. So higalag kigsunan tinuod na ang doktrina sa Seventh-day Adventist naana dito pa sa tanaman sa Eden. Dito na nagsukad sa tanaman sa Eden. Original yun na nga gitukod sa Ginoo sa tanaman sa Eden. Kanang adlaw ipapahulay, napulo kasugo, diet, naana tanan dito sa tanaman sa Eden. Dito nagisugo, dito nagiumulo sa Ginoo ang tanang doktrina sa Seventh-day Adventist Church. Wala na magsukad sa Jerusalem lang, dito na nagsukad pa sa tanaman sa Eden. Unya, ang Ginoo nag-organize og mga tao kada panahon, no, ang kutay sa mga remnants na dili mawala, nagpabili na sila hangtod karong mga panahon na preserve ang kamatuoran hangtod karon. Og ang Seventh-day Adventist Church mao'y nagpabiling nagpreserve sa kamatuoran, mao'y gitahasan sa Dios sa pagwalis may balita sa tibuok kalibutan aron matapos na kini og ang buhat mahuman og ang planos kaluwasan mapatigayon ngadto sa tanang katawhan mubalik na nga to ang manluluwas. No? Mateo 24 versikulo 14 og bawalin ng may balita alang sa pagsaksi sa tanang kanasuran matapos ang kalibutan mubalik si Ginoong Hesus. So kung doon na may moangkon din nga simbahan nga universal na sila ni adto pang 1600 universalize na sila mo hinungdan mo angkon silang katologo meaning to say universal moangkon na silang Catholic kaya lagi ko no universal na sila. Pero di adtong 1600, wa gihapon ni balik si Ginoong Hesus. Bot pasabot ka na nga simbahan, di na mao ang simbahan nga gitahasan sa Ginoo sa pagwali sa may balita. Okay? Para matapos na ubalik si Ginoong Hesus. Ang Seventh-day Adventist Church, gamay na lang kulang. Matapos ng tibuok kalibutan, mga higala, o sa gamay na lang sa kulang, wala pa ma-penetrate sa Seventh-day Adventist Church worldwide. Ang kalibutan po nag-anam na po kapitos, nag-anam na po o ipit ang panahon, managingon sa ikaduhang Timoteo 3:1 nga in the last days perilous time shall come. So nakita na nato ang perils, ang mga katalagman sa ulahing mga adlaw ni ana makita na nato karon ang nagkaguliyang nagkawa magka-dimao nga pamaagi sa dagan sa mga katawhan sa atong kapanahonan karon ato nang makit-an nganuman kay nagakatapos na ang buluhaton, hapit na mahuman ang buhat. So sa tanan akong mga kapamilya kaigsunan, mga kahigalaan nga mga naminaw karon, I am very happy nga nahimo kong kabahin sa pagwalis ng balita ilalom sa kampanya, ilalom sa doktrina sa Seventh-day Adventist Church. Nganuman kay kini maoy iglesia nga gitahasan sa Dios sa pagtapos sa buhat. Okay? So, manang dugang pa nga mga punto aron masabtan ninyo kini nga mga gisulti nako karon diri. Palihog kamong mga naminaw din na pangita mo pinakaduol nga Seventh-day Adventist Church. Dito mo magtuon og dugang, may tungod din akong gisulti diri sa radio. Unya masabtan ninyo ang kamatuoran o bastabang sa Ginoo pinagi siyang balang espiritu, then dawaton ninyo si Kristo nga personal nga manluluwas. Magpabautismo ka, then apil ka sa pagwalis ng balita. Apil ta sa buhat mga higala. Ang ato din hingin na padako dali sa tuang programa, ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kay hapit na mobalik ang atong Ginoo. No? Kung dili manggaling ka gawa sa ato ang personal evangelism, tabangan na to ang buhat. Tanan nga mga crusades, tanan nga mga evangelistic meetings nga gipalusad sa ato ang simbahan. Ato ng paluyuhan, ato ng suportaran in any forms, financial, personal, o moral or spiritual, ato ng suportaran. Ang mga pagwali sa radio, no? Salamat kayo nga
Kining ato ang buhat po inyo nagpadayon ni hangtod karon kay inyo ning gisuportaran. Salamat kay kaninyong tanan. Okay, so kining punto niya nga angkon-angkon lang mga kaigsonan. I-clear lang nako dili sa inyong atubangan nga dili angkon-angkon ang Seventh-day Adventist. Ato mabasa sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 15 nagkanayon. Kay daghan unya ang motungha dinala ang akong ngalan, nga nag-ingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalaagon. So, atong makit-an dinhi nga wala na kana nga doktrina, wala na sa Seventh-day Adventist Church. Walay bisag kinsa sa Seventh-day Adventist Church nga nag-angkon nga siya mao si Kristo. Wala na. Hinuon ug imong tan-awon ang kasaysayan sa tibuok kalibutan, dunay sobra na usa ka gatos ka mga klaseng mga tao, mga way pulos nga pag-angkon nga si Kristo, nga sila kuno mao si Kristo. Gani gani sa Davao mismo naamang gani po isa ka tao diri nga niangkon nga siya mao si Kristo, no? Naapon na diri sa Davao. Manay nakahimong ako pasalamat ra po ko anang tawhana na nga nagwali siya nga ako po ay si Jesus Christ, batod pa niya. Nagbabalat ng katawang tao. So, dali pa ira po ko kay pinaagi niya ni sikat ang Davao, perting sikatas Davao. O niya, gawas nga na presidente ang taga Davao, nahimo presidente si former President Duterte. Sikat pa yun na siya kaayo. So, duha ka rason himo sikat ang Davao City. May rapod, no? May rapod. So, but anyway, kana nga punto, wala na sa Seventh-day Adventist Church nga muangkon nga Kristo. Wala na. Wapon mi nag-ilang si Elder Ted Wilson, ang President sa General Conference, mao si Kristo. Wala. Ong uban moingon sila nga ang kining Roman Catholic wa po na sila nag-angkon nga sila ang ilang mga pari mao si Kristo. Wala. Ang declaration nila sumala sa doktrina Kristiyana nga ang Santo Papa Vicar of Christ sa Christian doctrine nila nga kanang pamphlet bitaw gamay librita nila. Giingon didto nga ang Santo Papa Vicar of Christ. So kanang vicar mga higala duha ang pasabot ana. Ubote pasabot representative or substitute. So pag mabayik og representative, so wala gihapon mag-angkon ang Catholic Church nga ang Santo Papa mao si Kristo. Wala gihapon. Pag mingog substitute, wala gihapon sila mag-angkon nga ang Santo Papa mao si Kristo. Kay nga naman, mingog ni kag vicar representative ang pasabot, Santo Pa dili mao si Kristo, nag-represent lang kan Jesus Christ. Ikaduha kung dito sa mo-fall sa kining gitawag og substitute, di gihapon si Kristo kay substitute raman. Mingog ni kag substitute di na mao. Lahi na, di na siya mao si Kristo. So, di gihapon maigo ang Roman Catholic Church kay nag-angkon sila nga ang Santo Papa o ang mga pari mao si Kristo. No, ang ilang doktrina sa Simbahang Katoliko mao ang pari o ang Santo Papa mao'y puli ni Kristo. Dili nagpasabot nga mao si Kristo. No, lahi naman po namin nga wa man mo angkon ang Santo Papa nga ako mao si Kristo. Okay? Aron maklaro mga higala, ato ni basahon ni ilahang mga pamahayag. No? Kaning punto bitaw nga the Pope claims to be God on earth. So, giangkon ba sa Santo Papa nga sila mao ang Dios o Kristo ning kalibutan na. So, ang ilang doktrina nagkanayon, vicar, meaning to say, representative or substitute. Either lang anang duha. Pero dinhi sa ilang mga libro atong basahon sa On the Authority of the Councils, Book 2, Chapter 17, nagkanayon diri. All names which are in the scriptures are supplied to Christ by virtue of which it is established that He is over the church. All the same names are applied to the Pope. So, tanang mga pangalan sa balaang kasulatan may tungod kang Kristo, kana tanang nga mga pangalan, pwede na ninyo nang i-apply nga pangalan ngadto sa Santo Papa. So, wala mag-claim nga ang Santo Papa mao si Kristo, pero ang pangalan lang may to kay si Kristo, Lord, King, Savior, Redeemer, mao man mga pangalan ni Jesus Christ sa Biblia.
pwede na i-apply, sumala sa ilang declaration sa simbahang Katoliko, pwede nang i-apply ngadto sa Santo Papa. Pero no one nga nag-angkon nga ang Santo Papa mo si Kristo. Pwede lang ma-apply ang pangalan, tanang mga address names ni Jesus Christ paingon kang Kristo, pwedeng i-apply nga to sa Santo Papa. Okay? Napagilahi dere, kaya ito pangitaon ko, tinuod ba sila nag-angkon, kaya na mo issue dere nga, niangkon ko no ang simbahang Katoliko nga ang Santo Papa mo si Kristo. Sa kung tanaw, wala man. Pero sige lang, tagaan na to o ka ng hustisya ng inyuhang opinion. Napailain dere sa Prompta Bibliotheca Canonica Juridica Morals Theologica Assertica Polemica Rubristica Historica Volume 5 Article on Papa Article 2 titled concerning the extent of papal dignity, authority or dominion and infallibility, published in Petit Montrose, Paris by G.P. Mine 1858 edition. Dugay-dugay na yun ni, 1858 pa, no? Matot pa rin, the Pope and God are the same. So wala po mag-angkon ang Santo Papa nga, ang kasimbang Katoliko nga, ang Santo Papa mo, ang Diyos, the same lang sila, no? The Pope and God are the same. So He has all the power in heaven and in earth. So, ang ilang declaration rin, wala mag-ingon nga ang Santo Papa mo si Kristo, ang Santo Papa mo ang Diyos, the same lang sila. Pareho sila. So, kung sa gahom sa Diyos, naapo na nga gahom sa Santo Papa. So, di gihapon maigo ni mo nga ang Santo Papa nag-claim nga siya mo si Kristo. Di mo maigo. So, wala. Ang ilahalang doktrina sa simbahang Katoliko nga ang Santo Papa o ang Diyos, equal ang ilang power. Pareho sila. No, pareha sila gahom sa heaven and on earth. Okay. So, napailain dere gikan sa New York Catechism. Matod pa, New York Catechism, dito ni gikotlo, the Pope takes the place of Jesus Christ on earth. So, wala mo angkon gihapon ha. Walay claim ang simbahang Katoliko nga siya mao si Kristo, iya lang gikuha ang dapit ni Kristo ninyo ta. So He took the place of Jesus Christ on earth. So mo ni declaration sa simbahang Katoliko nga ang Santo Papa iyang gikuha ang dapit ni Kristo nining yuta. By divine right, pinaagi sa langit nun nga gahom. Matod katungod, matod pa, the Pope takes the place of Jesus Christ on earth by divine right. The Pope has supreme and full power in faith, in morals, over each and every pastor and his flock. He is the true vicar, the head of the entire church, the father and the teacher of all Christians. He is the infallible ruler, the founder of dogmas, the author of and the judge of councils, the universal ruler of truth, the arbiter of the world, the supreme judge of heaven and earth, the judge of all, being judged by no one, God Himself on earth. So, si Santo Papa, matod ang Santo Papa, may nagkuha sa katungod ni Kristo nining kalibutan na. Pinaagi sa langit nung katungod, ang Santo Papa dunay taas kayo nga gahom, full power sa pagtuo, sa moral, o sa tanang mga pastor, tanang mga pundok, tanang mga relihiyon sa tibok kalibutan. Siya ang head, siya ang pangulo sa pag-unite ang tanang mga simbahan, siya ang labaw, siya ang amahan, siya ang magtutudlo sa tanang Kristiyanos, siya dili masayop, siya ang magbabalaod, siya ang founder sa tanang mga dogmas, siya ang author, siya ang judge sa tanang mga konseho, siya ang universal ruler sa kamatuoran, ang arbiter sa tibuok kalibutan, siya ang labawng maghuhukom sa langit ug sa yuta. Mao na ang pwesto sa Santo Papa. Then siya ang maghuhukom sa tanan
og siya mao ang Dios sa iyang kaugalingon niining kalibutan. So wala gyapon sila mag-claim nga ang Santo Papa mao si Kristo, di ba? Wala gyapon. Ang ilahala nga siya lang ang Dios niining kalibutan. Okay. Og sumala pa sa napailain diri, padayon nato ni mga higala, no? Napailain din nga na-quote, sumala pa sa asa naman ni The Canon Law published in Rome niadtong 1580, so mas dugay na yun sa una pa yun by Pope Gregory VIII. So dugay-dugay na ni, no? These words are written in the Roman Canon Law 1685. Matod pa, to believe that our Lord God, the Pope, has not the power to decree as he is decreed, is to be deemed heretical. Bisan kinsa nga motuo nga ang atong Lord God, the Pope, to believe that our Lord God, the Pope, has not the power to decree as he is decreed, is to be deemed heretical. Bisan kinsa nga motuo nga atoang Ginoong Dios nga mao ang Santo Papa, walay gahom sa paghimo og mga balaod, kanang tawhana na isipon siya nga irihis. Mo rin ang basihan sa una. Batong gipamatay ato panahon sa medieval ages. Mo dito hinungdan katong dark ages mga higala. Mo dito yung rason nga gipamatay ang mga tao kung dili ka mo recognize nga ang Lord God, the Pope, na ay gahom. Kung di ka mo tuon niya na isipon ka nga irihis, murang nagka-serious na nino. Si Father A. Pereira mo ay nagsulti niya na, it is quite certain that popes have never approved or rejected this title, Lord God the Pope, for the passage in the gloss referred to appears in the edition of the Canon Law. So, matod pa din mga kaigalan, it is quite certain that popes have never approved or rejected this title. So, ato ning tan-awon kadali mga. So atong masabtan din mga higala nga si Father A. Pereira nga nagsulti nga kani siya usa ni siya kapag claim kay kani nga claim nga ang Santo Papa is the Lord God, wala na gi-reject sa Santo Papa. So kani nga passage mga igsoon, usa ni siya karepirado sa pagpakita nga maong edisyon sa Canon Law nga gipublish ito sa Roma niadtong 1580 by Pope Gregory VIII. So dinhi mga kaigsuonan, di na nako kaya nga nanay mga smells nga pwede na silang pwede na natong masabtan nga giangkon na nga sila ang is Jesus Christ, although dili kayo klaro, no? O di na kaya nga muingon nga they are not claiming that they are Jesus Christ. Naghinay-hinay na. Anyway, ako ara po tingali ng back of my mind, pero still we will believe that the Roman Catholic Church does not claim that the Pope is the Christ on earth. Ato lagi hapon ng enjoy respect, no? Enjoy respect. Kay kini ra man nagpadala nato diri og kanang komentaryo is Catholic member o sapod siya ka CFD kung wa ko masayop. Padayon ta mga kaigsuonan kay katong iyang bersikulo nga in the last days naay mo angkon nga sila mao si Kristo niya biyaan nato na nga grupo matod pa niya, and he was referring it to the 70 Adventist niya. Wala man ni sa 70 Adventist niya kay Catholic man ni siya. Managili nato ang mga declaration sa simbang Katoliko kung nag-angkon ba sila nga sila nagdawat nga Santo Papa mao si Kristo. Pero wala na to mabasa. Giangkon lang nga the Lord God ang Santo Papa, no? Medyo murag bugat na gyud kayo. Writers on the Canon Law says
Mabasa ni mahigala sa Barclay 20 chapter 27. Tama, okay. Karong manumeral maguni. Chapter 27, page 218. Cites Petros Bertrandos Pius V, Cardinal Cusa supports this statement. Matod pa, writers on the canon law, the Pope and God are the same. Kaduha na yun eh. Ganina, nabasa na ito ginanga, the Pope and God are the same. So He has all power in heaven and on earth. Parihara ang Dios. So dili gyud ingon nga puli, mga maligod, wa gyud gisulti mga higala nga ang Santo Papa mao si Kristo. Ang gisulti lang nga the same sila. Nya doon na po i-claim nga siya mo ang God on earth. Ang Santo Papa maoy Dios dinhi sa yuta o maoy nagdumala pangulo ulo sa tanang mga Kristiyanos. So man ang mga declarations. Paminahan po rin na ito ang declaration sa Balaang Kasulatan. Kung sige declare sa Biblia, Juan Kapitulo 10, versikulo 30, 31, 32, o 33 nagkanayon. Ako ang akong amahan o sara, manay claim ni Jesus Christ. So si Kristo o ang amahan o sara. Okay. Unya ang mga Hudiyo na munit na usab og mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. O kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, gipakitaan ko kamog daghang mga maayong buhat gikan sa amahan. Unsa ba niining mga buhata ang hinungdan nga tungod niini inyo akong pagabatuon? Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo kundi tungod sa imong pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios og nagpakasama sa Dios nga tao karaman unta. So sa Biblia di ay kani di ang tao lang unya magpakisama sa Dios o sana siya ka blasphemy o sana siya ka pasipala, no? So manay-ingon din na nga timbang-timbangon na lang ni nato. Kita na lang mo ayom-ayom ani o kung saan na to ni sa pagsabot, no? Uban sa tabang sa Balaang Espiritu. Unsay giyas Balaang Espiritu. So, ang moangkon, sumara pa sa Balaang Kasulatan, ang moangkon nga equal sa Dios or Dios ning kalibutana o sana siya ka blasphemy o sana siya ka pagpasipala. Okay? Padayon ta. Si Pope Nicholas, matod pa, si Pope Nicholas, nagdeklarar matod pa niya, I declare, the appellation of God had been confirmed by Constantine on the Pope, who being God cannot be judged by men. Mabasa na sa Lab 9 District 96 Canon 7, Satis Evidentior Decret Gratian Premier Para. Okay. So, dinhi ato makita nga kana tanan gilig-on na ang nagpalig-on na nagmaayo kana nga mga claims nga ang Santo Papa maoy puli ni Kristo ning kalibutana, ang Santo Papa may nagtake sa place ni Jesus Christ ning kalibutana, ang Santo Papa may God on earth and heaven, ang Santo Papa may hari sa langit ug sa yuta, ang Santo Papa maoy Redeemer, Savior, Dios, Lord God, kana tanan nga mga claims gipalig-on kana, gikonpirma kana ni Constantine. So ni adtong sa iyang kapanahunan nga si Constantino ang emperador sa tibuok kalibutan, iyan ang gi-confirm nga kana tinuod na, tama na, mauna siya ang tinuod. So nilig-on kana pinaagi ni Constantine hangtod karon gidawat na sa tibuok kalibutan sa tanang mga katawhan. So in due respect sa mga pinalangga na kong kaigsuonan nga nagtuo sa samang pagtuo nga ang Santo Papa maoy puli ni Kristo ning kalibutana, ang Santo Papa maoy Diyos ning kalibutana, ang Santo Papa maoy manluluwas ning kalibutana. So para sa mga nagtuo niya na I respect you, kay ngano man gideclare di na siya sa pinakakusgan nga emperador sa tibuok kalibutan ni adtong tungora nga mao si Roman Emperor Constantine.
So dili ta mo mabasol kay mao man gi deklarar pod sa gobyerno sa emperador ni adtong kapanahonan. Okay? Hangtod karon naabot na karon panahon na nga ingon ana na ang nahitabo. Okay? So salamat kayo nini. Now, padayon ta. Si Lucius Ferraris sa Prompta Bibliothecas 1763. So taon-taon na yun eh. Volume 6, Papa 2, page 25 to 29. Matter pa, the Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man. Dili day kay tao lang ang Santo Papa. But he is at where God on earth. Usa siya ka Diyos ni ining yutaa. Sole sovereign of the faithful of Christ, chief of kings, having plenitude of power. So, bisa-bisaya, the Pope is of so great dignity, dunay dako kang dignidad ang Santo Papa nining kalibutan, and so exalted that he is not a mere man. Gituboy ang Santo Papa, dili lang kay usa ka ordinaryong tao, usa ka tao, dili kay tao lang siya. Matod pa. Siya usab, he is God on earth. Siya usab usa ka Dios, capital G, God on earth, usa siya ka Dios niining kalibutan. Ako ba mingon nga wala man mi magkuan na, wala man mi nag-claim na. No, you cannot deny kay nakasulat na sa inyong libro. Anyway, para sawa po dito salamat po kung mo inyong baruganan. Continue to that. Sa mga nito po di tapos mo basol, pwede po mo continue po mo ana nga pagtuo. Anyway, we are in the freedom land. We have to doon naman tayo ito ang discretions to believe or not to believe. Basta kay mao na ang claim sa simbahang Katoliko. Mao na kinauyokang bahin nga mo na claim that the Pope is another God on earth. Lahi na po siya nga Diyos ng kalibutan. Sole sovereign of the faithful of Christ. Siya ang nagdumala sa tanan nga mga matinud-anon ni Kristo. He is the chief of kings. Siya ang hari sa tanang mga hari. Tinuod bitaw no kay ako makaingon ko nga tinuod kay ngano kana bitaw mga nasod mag-away. Pupataliwala ng Santo Papa mutahod ba po ning mga nasod? Yeah. Kaya ko tinuod ba po tingali ni kay na mga problema sa mga kanasuran mo intervene ang Santo Papa, gubat ang Middle East, bubaraw ang Santo Papa. Mahilo man, malinaw man. So musuporta man rin, mutahod man ang bisan mga Muslim countries, mutahod man. Nga kanang magubat yan sa Middle East, mutahod man ang kuan. Bisan ganing mga Abu Sayyaf, mga Islamia, uban pa na din ang mga kanang progressive nga mga grupo sa mga kuan Islam mo ug badlong sa Santo Papa mo patuo man. Nay ko basi pud tinuod pud ni kaingon ko ba nga there is murag duna bay kanang something nga nakit-an po nako nga mura pud og tinuod, okay? So he is another God on earth. Siya ang nagdumala sa tanang katawhan sa dihan ni Kristo, siya ang chief of kings, having plenitude of power, daghan kay siya og mga gahom, daghan kay siya mga katungod ning kalibutan. Pero daghan na gyud. No. So that is the claim, that is the declaration of the Roman Catholic Church. Napagyudin sa Catholic National July 1895. The Pope is not only the representative of Jesus Christ. Ang Santo Papa dili lang kay representative lang siya ni Jesus Christ. He is Jesus Christ himself. Uy, abi ba na ko wala gyud sila claim na gyud di ay? Oh, sorry. Abi na ko wala gyud sila claim na gyud di ay. He is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Sa to pa ang Santo Papa dili lang kay representative, di ba ang vicar do may but pasabot, either representative or substitute. Karon dili di ay abi ba nako dito lang taman kay og vicar, well, no problem. Kay representative lang or substitute ni Jesus Christ. Sige, okay na lang na. Pwede siyang dawaton, di lang uyonan.
nga mapulihan day si Kristo kay para po nako according to the Bible, you cannot pwede kang mag-ambassador for Christ, mag-represent for Christ, pero dili ka pwede mo substitute for Christ. Dili mo siya pwedeng pulihan. Muna dili ka pwede mayon kay ikaw man padre ang puli ni Kristo dinhi. Dili na pwede. Pero in due respect, mao man ilahang claim, sige na lang, no? Pero na mas grabe, no? Ambot i-correct daw ninyo mga CFD kung unsa ni katinood ako, open-minded man ko. Mudawat ra man ko gihapon do na may mga explanations. Dako yung number 0917-115-7459. I-correct daw ni ko tinuod banig dili. No Catholic National man ni. July 1895 dugay-dugay na ni. Okay? So the Pope is not only the representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself hidden under the veil of flesh. Murag parehas sila declaration ining taga Davao nga ako po'y isang Diyos nagbabalat lang ng katawang tao. Ako po ay si Jesus Christ. So yun ang claim niya. Nya gani nagclaim po ning taga Davao nga naasa siyang may-ari daw sa buong mundo. Kaya niyang palinugon, kaya niyang pabagyuhon, kaya niyang pabaluron. So manindot ko, ako excited ko labi kay kusog man ni kaayo ron, no? Perte maning kining taga Davao nga nagclaim nga siya si Jesus Christ. Dili ni Santo Papa, taga Davao ni Dabawin niyo ni. Anya nilansan man ni pagka-senador. Ako excited kung makadaog ni siya kay laliman ka nagdanigamhanan makasulod sa Senado. Di ba asa man ka mangita niya na. Ako excited ko nga makalingkod na siya Senado kay para mahuman na ning tanang problema kay magsupak-supak ning mga ubang mga senador, mga congressman palinugon niya ng Manila, tagam ng mga tao niya mabutuman na natanan. So ako excited nako nga makadaog ni siya mga higala, no? Pero ay na po, di na po kumingon nga mabutar mo niya, depende na ninyo, mabutar mo dili. Ako excited lang ko nga, og palingkoro ni siya sa Ginoo na kay Ginoong may magbuot. At least na Ginoo as Congress o sa Senado, sa legislative body. But anyway, the point is, pareha sila claim. Kaya ang Santo Papa nag-claim po siya nga, claim po sa Roman Catholic Church that he is not only the representative of Jesus Christ. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, but Jesus Christ himself. Ang Pope is Jesus Christ himself hidden under the veil of flesh. Siya mao si Kristo nga nagtago lang sa unod sa tao. Unod sa tao. So dinha mga pinangga kong mga igsoon. Pero ako mamutan ako nga no mangyud nga in the last days mutungha mangyud ang tao nga muangkon nga siya mao si Kristo or magpaila nga siya mao si Kristo. Why? Ngano mangyud kanong tupungan mangyud nila si Jesus Christ. Para nako kitang tanan mga ulipon ta ni Kristo and no servant who becomes greater than the master, neither equal with the master. We are all the servants of Jesus Christ. Para nako ang tanang tao mapari man, mapastor man, mapresidente mas General Conference, masanto papa man, we are all servants of Jesus Christ. Dapat mo tanit, ako lang niya, ay na mo kalain sa kuha. Dapat unta, according to the Bible, we are all servants. Kaya gani, si San Pedro gani sa 1 Peter chapter 5, ang yagay ng address yung kagulingon, servant of Christ. Si San Pablo pod, servant of Christ. Mga apostolis na ha? Ang ilang claim, servant of Christ. Wala sila nagkik-equal kan Jesus Christ. Kaya dili ta ka-equal ni Jesus Christ. Pero anyway, tingali sa sobrang pagmahala sa simbahan, nila ka Jesus Christ, yun, nawala mas Kristo, kaya ito maglangit, ulo si Kristo, nag-ingon gud siya nga, duha kong tulo, magkakatigom sa kungalan, nako sa taliwala. Tingali, wala kayo sila mo makuntidto ana, nagbutang yun ang simbang Katoliko og vicegerent of Christ, vicar of Christ, a substitute of Christ, hangtod nga sa sobra nilang pagmahal sa Santo Papa, ilan na lang gideclare nga mao si Kristo. Sobra na yun na. Kabalo mo nga na, nganong daghang mag-ilog sa katungdanan ni Kristo. Dito sa langit, ang pinakaunang gubat na hitabo, sumalas Panadaya Kapitulo 12, versikulo 3, 4, 5, 6. So, dito ang pinakaunang gubat nga nahitabo sa langit.
Ug ang gubat dito, mga igala, kabalo mo ko sa isyo dito. Sumala sa Isaias 14, 12, 13, 14 nagkanayon, naunsa ba ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason? Anak sa kabudtagon, naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang magalumpag sa mga nasod? Og ikaw na himong miingon diha sa imong kagalingong kasing-kasing, ako mo kayab ngadto sa langit. Ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Og ako magalingkod sa bukid nga tigumanan, sa kinatumyan nga mga dapit sa amihanan. Mukayab ako sa ibabaw sa kitasan, sa mga panganod himuon ko ang akong kaugalingon, mahisama sa kahitasan o yamot. Sa to pa ang original gyud nga nang ambisyon, wa ko mag-ingon ang sa to papa mao ni. Ang original nga nang ambisyon gyud ay nga mahisama siya katungdanan ni Jesus Christ, mao si Lucifer. Basi lahi pod ang purpose pod sa Santo Papa o sa Sibang Katoliko nga nung gusto sila nga maparihan ni Jesus Christ ang katungdanan nila, muna nga moingon ko ninyo nga mudawat ko sa inyong mga explanations. Pwede ninyong i-chat ninyo sa Israel Villaver nga account nako, i-message ko ninyo. Pwede po mo mag-komentaryo dito. Diri lang sa biyaan sa nato tong tema nato about Santo Papa, atong topic about Santo Papa. Dito naputak ang Satanas. Si Satanas di ay ang pinakauna nga nag-angkon nga gusto siyang mahisama ni Kristo. Gusto siyang muangkon nga sama siya sa Dios. Mao na nga in the last days, mutong hapon ang daghan tao mini nga Kristo, muangkon nga siya mao si Kristo, kay continuation ni siya sa pagpangila ni Satanas dito sa langit nga wa magsilbi sa langit, nga gipildi si Satanas, gilabay siya sa yuta. So karon pag abot na ni Satanas diri sa yuta, sumala sa ikaduhang Korinto 4:4, ang ilang matupan ni San Pablo, ang ilang pagkabutang, ang mga hunahuna sa mga dili magtotoo, gibutaan sa Dios niining kalibutana aron dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. So ang purpose ay ganon ron ay mo declare nga siya maong Dios ning kalibutana. Si Satanas mi declare siya nga Dios ning kalibutana. So ang tuyo ni Satanas para ang mga tao mabutaan, di nila makita kung kinsa si Kristo. Di naman sila mutanaw ni Kristo kay doon na may puli ni Kristo. Doon na may vicegerent ni Kristo, doon na may vicar ni Christ, doon na may substitute ni Christ, doon na may nag-angkon nga siya mo si Kristo ning kalibutana. Nga matod pa ni San Pablo, gideclare nila nga sila mo ang Diyos ni ining kalibutana. Ay kaya basahan ninyo ikaduhang Korinto 4:4, usbon nako, ang ilang pagkabutang, ang mga hunahuna sa mga dili magtotoo, gibutaan sa Dios ni ining kalibutana, giangkon pod ay di na lang ako di na tambalik pasayloon trato na tambalik atong comment kaganina katong giingon nga siya mao ang Dios ni ining kalibutana. Si San Pablo po nag-ingon po nga doon na po yung Dios ni ining kalibutana nga mo'y nagbuta sa mga magtotoo aron di na sila motuo may tungod kang Kristo. Siyempre hindi sila motuo kang Kristo kay dito naman sila padulong sa vicegerent o sa vicar o sa substitute. Dito na sila motuo ang mga tao. Okay? Another. Sumala pa sa Mateo 24:5 sa gibasa nato kaganina. Kay daghan unya ang mutungha nga dinalang ako ang ngalan nga magaingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang paysalawon. Pero daghan na silang membro Pero daghan na gyud sa ilang mga membro anyway. Wa man ko magselos nga daghan ilang membro. Ang Seventh-day Adventist gamay lang. So wa man ko magselos ana. Una-una aragod balik tayo ning epektibo gyud tingali kaayo ning leader sa simbahan niya mo angkon nga siya mo si Kristo. Epektibo gyud tingali ni kay kanila sa Davao kanos ala ni siya nagsugod mga 20 anyos pa lang ni siya milabay. Pero tinamadaghanan niyang follower tibok Pilipinas. Mga 8 milyones ng iyang follower tibuok Pilipinas. Imagine that 8 million ka mga tao ang iyang followers tibok Pilipinas. Mao nang isang hunahuna ug mulansad siya pagka-senador, iyang tanang membro 100% mabutar niya. So doon na siya siguradong 8 million votes. Dungagan pa sa mga kaalyados, dungagan og mga 4 million
5 million, perting pasok yun niya sa Senado, sa slate sa Senado. Musulod yun siya. So, akong tanaw ba, epektibo yun tingali kaayo ning muangkon nga ako mao si Kristo, nagbabalat ng katawang tao, ako mao ang Kristo ning kalibutan, siya mao ang Kristo siya mao ang Dios ning kalibutan. Epektibo na kay nga naman ang Biblia nagtag-andaan nga daghan silang mapaysalaag. Daghan, man don't be proud nga daghan mo. Ayaw kay dili na may basihanan sa pagkatinuod sa relihiyon. Man giingon nga kanang filosofiya nga vox populi vox deo. Di man na tinuod kay panahon sa Lonop pila ra may naluwas. Panahon sa Sodoma Gomora, pila ra may naluwas. So ayaw yun mo tuo anang vox populi, vox deo, the voice of the majority is the voice of God. Dili na sa tanang panahon. Although, sometimes posible mauna, pero not in all times. Mateo 24:24, kay motungha ang mga mini nga Kristo ug ang mga mini nga propeta og magpakitag dagkong mga ilhanan og mga katingalahan aron sa pagpaysalaag kung mahimo bisan pa ang mga pinili. Mo no wonder nga sa politika karon bisag klaro na kay ang claim nga siya mao si Kristo. Wala ko pakialam anang mga aligasyon sa gobyerno sa iyaha ng child trafficking. Wala ko ana. Di na ko mag-apil-apil na kay legal issues man na. Dari ko sa biblical issues. Ang pag-angko niya nga siya mo si Kristo ng kalibutan. May salaag yapon bisag mga Adventista mo butar purya bagaba. Astilan ninyo. Nag-uol ko ana. Nga bisan mga Adventista na Facebook mag-post nga butaran nato ni kay para dunay representative ang Dios diha sa Senado. Nya mga Adventista na sila pagka na lang. So tama ang giingon sa Biblia nga bisan ang mga pinili mailad kaklaro ana mutungha ang mga mini nga Kristo. Mga mini nga propeta magpakitag dagko mga ilhanan og mga katingalahan aron pagpahisalaag kung mahimo bisan sa mga pinili. Nya ang SDA pinili man so bisan sa mga SDA mailad mo nang no wonder nga naay mga SDA nga mo botar. Mo botar. That's very clear. So mga kaigsunan, wala tay oras dihira tataman. Salamat kayo salamat kayo ninyo. Para sa Biblia, sa akong nasabtan sa Balang Kasulatan, si Kristo dili pwedeng pulihan. Si Kristo dili pwedeng ilisdan kay ngano man nagpromise si Kristo sumala pa sa Mateo 28:19 hangtod sa 20, I am with you always till the end of time. Tumanan ninyo ang kasuguan, ang ako tanang gitudlo ninyo, tumanan ninyo, kay ako magpakig-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan o hangtod sa kangturan. So dili pwedeng ilisdan si Jesus Christ. Magpabilin si Kristo nga maoy original. Ang genuine nga Jesus Christ may atong tuhuan, may atong dawaton, wata magkinahanglan og dibisan kinsa nga tao nga may mo represent ni Jesus Christ o may mo substitute ni Jesus Christ o kaha mo angkon nga siya mao si Kristo nga may atong alagaron, may atong sundon. Kaya nga naman, si Kristo kauban kanato hangtod sa kangturan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Okay, naging oras sa ngalan na lamang sa lipaday. Gusto na ko ipahulog kaninyo pag-usap. See you in Duhali Seventh-day Adventist Church karong Sabado. Din sa Duhali, Davao del Norte, alang sa Zone Fellowship. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan, ang Dios magauban kanunay. So gidapit na kung tanan nato mga kaigsunan sa pagtambong dinhi sa mong dapit sa Duhali Seventh-day Adventist Church. Okay, so ako pong pasalamatan ang tanan natong mga donors like the Medidas Medical Center Incorporated, nga nanimutan din sa Dalan, Ginuyuran, Valencia City, o gimanusab sa Marlins Computers and Services, din sa Pantukan, Davao de Oro, o gimanusab sa Bijolis Bolts and Nuts, din sa Dalan M4 ng Dakbayan sa Valencia. Ato ding ipadayon pag-ampo si Mrs. Evelyn Custodio, Sister, unsa naman ning nalimot man ka sa atong mga edad na, no? Nanugo na lang untata. Pero anyway, I cannot blame you.
na disgrasya in town, nahulog sa hagdanan pastilan. So naa sa hospital karon. Continue praying for Mrs. Evelyn Custodio, no? Iampo nato siya na in town na mga fractures, something like that. But anyway, I believe the Lord will heal you. Dako akong pagtuo nga tambalan ka sa Ginoo, Sister Evelyn, no? So, salamat kayo po sa Custodio family. Dinhi sa Custodio Convenience Store dinhi sa dalan sa ngalan na ni Highway Bagong Taas og sa 40 GM at bang sa Metrobank dinhi sa sentro gyud sa Valencia City og sa Santiago Dulos Academy sa Matiao Pantukan, Davao de Oro. Salamat po kayo sa Plus Ultra Plant Vitamin users, mga farmers. Salamat kay mga farmers inyong paggamit sa Plus Ultra Plant Vitamin. Magpadayon ang Ginoo, magpanalangin kaninyong tanan mga mag-uuma nga nagagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin. No, daghang mga maayong feedback dito na dawat nga ang Plus Ultra Plant Vitamin alalay gyud sa pagpanguma, no? Epektibo gyud kayo ang Plus Ultra Plant Vitamin. So salamat kayo kaninyo, salamat po sa mga Blanco siblings, kang Brother Godfrey Blanco, salamat kayo og sa tanang mga managsuong Blanco sa Dakbayan sa Cebu. Og salamat po kayo sa tanang mga pasyente nga nagagamit sa Thirizol o Renal Boost, no? Alang sa mga testimonies, mga higala nga gustong nagpasalamat sa Ginoo nga naayo sila sa Thirizol o Renal Boost, palihog bisitain ninyo ang atoang kuan, ang atoang page sa Facebook, G-Care Health and Wellness. So bisitahin ninyo dito, i-type lang ninyo dito ang G-Care. So makita ninyo dito na dito mga experience sa mga tao nga gipanalanginan sila sa Ginoo, natambalan sila, naayo sila gamit ang Thirizol o Renal Boost. So dalaygon ang Dios niini, no? We believe that we are now in the last days. Ang Ginoo naghatag siya mga pamaagi. Gadon ay espesyal nga pamaagi gamit ang natural remedy nga ang mga balatian sa mga tao mamaayo pinaagi sa Thirizol o Renal Boost. Dili ni sa ingon nga kanang hurim-hurim nga milagro. We studied hard for it. Ato nang gitun-an pag-ayo, ginampuan at although ang kaalam atong gipangayo sa Ginoo, no, mao nay usa sa mga project sa pag-take na to og doctoral studies, no, para ni ana nga project. So, ang nakitaan po nato nga ang Ginoo naghatag og kaalam sa thorough research for how many years, so kana magihatag sa Ginoo. So gitun-an na pag-ayo and the result is mao na ang nahitabo karon. So dalaygon kay ang Ginoo niya nga naghatag og kaalam. Napay lain pa gyud sa daghan pang mga produkto moabot. Sige patang study, para matubag ang mga panginahanglan pa gyud sa mga pasyente. Kana bitang moingon nga mga kinihirbal nga tambal sa tanang mga balatian ay mugtuo niya dili na tinuod, no? Naalay mga tingli 4, 5, 6 na pulo ka mga balatian nga madala, pero nagi specific yun nga para ana. Okay. Anyway, salamat kayo sa tanan na panalanginan ang Ginoo magauban kaninyo. Wala magitay oras sa mga higala. Usbon ko ang ato ang numero para maka-interact mo, maka-contact mo, maka-text mo. 0917-115-7459. Ang ginamagapanalangin kaninyo. Usbon ko managi oras ang alan lamang kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ. Nga may itong great provider ako sa inyong kapamilya ni mong lipon sa pagwalis may balita. Pastor Israel Villaver the First magayon kanimo. Samtang ang tao mohilak makiglalis o makiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo.
Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanganini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Pilia ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Aliana ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Tyrosol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usa pa inyo di ulat, palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.